Dito po sa panig ng prosekusyon, nakikita nyo po ba na hanggang sa kasalukuyan, kung pagbabatayin natin yung pagko-question nila, yung mga gawi nila na parang inaantay nila na matisod, yung witness na may makuha sila na information, yun yung parang inaantay nila eh. Ibig sabihin ba nito, wala pa silang matibay na ebidensya dahil nandun pa sila sa parang, sa Bisaya, pag-ibitik nila kung kakagat pa. Kung kakagat ba yung witness, tsaka doon makakakuha ng mga mabigat na impormasyon, Manong Jay. Alam mo, they have become, ano tawag nawawala na sila sa wisyo sa ginagawa nila eh. Tingnan mo ha, magmula nung day 1 hanggang kahapon, wala pa silang nakukuha kahit na kahit na isang ebidensya eh. Bakit? Number 1, COA na mismo nagsabi, ilang beses pag talagang tinatanong na sila, sa investigasyon nyo ba, may nakita kayong nagkapera si rito, nagkakumita ng pera? Wala. Yung unang-una, yung investigasyon lang hindi tapos, no? Pangalawa, yung sa NBI puro hearsay, pang-chismis, no? Wala eh. Anong tawag nito? Wala silang sabi nga, na-explain na ito sa inyo ni Attorney Harold eh. Sa auditing, hindi ka nag-audit lang sa anong pangalan nito, sa papel, no? Kasi yun lang ang trabaho ng COA ICPAW eh. Sinabi na nila eh, ang basis lang nila for their findings is on the documents. But ang problema sa documents, may violation na kaagad tayo eh. Sealed envelope yan, hindi dapat binubuksan. Yan ang batas eh. Oh. Pangalawa, anong tawag ito? Intelligence and confidential. Sila naman, dahil nga ito yung object talaga ng mga makakaliwa na nandyan ngayon sa Kongreso, eh sinisigi nila in the hope na matutumbok nila sino itong mga witness, itong mga dahilan kung bakit hindi naging successful yung CPP-NPA sa kanilang mga balakin. Dahil yan ang napigilan ng Office of the Vice President eh. Yan ang napigilan ng ng DepEd noong kapanahunan ng Secretary pa si Duterte. Yan ang objective ng CPP-NPA through their front organizations and congressmen and representatives now occupying seats in Congress and in the government. So, yan naman talaga malinaw eh. Kita mo naman, anong tawag nito? Yung ba naman bubuhusan mo pa ng mahabang oras, sino si Tarpulano, sino si ganyan. Kung wala kang objective na kilalanin talaga kung sino, hopefully, maliliquidate nila yung mga yan, no? Eh, syempre, walang confidential agent na maglalagay ng totoong pangalan. Talagang gagamitin. Ako, 11 years ako, nag-counterinsurgency kami. Wala ka talagang gagamiting pangalan totoo. Kasi mapubulgar eh, masisira yung tao. Madidisgrasya yung agent mo. So, talagang gagamit ka ng pangalan na, kunyari, Pedro Singhot, yung mga ganyan. Mariang Palad, yung mga ganon. Oh. Opo. And ang isa sa mga kapansin-pansin... Opo, sige po. May isa pa, Admar, no? Pinipilit nila na yung mga lamesa, yung mga gamot. Ano yan? Yun ang kailangan. Halimbawa ako, kunyari, ako yung ahente. Kunyari lang, ahente ako. Konsyel ako sa barangay. Wala kaming tables and chairs. Yun ang kailangan namin. Kapalit ng mga information na ibibigay namin kung saan nagkukuta yung mga yung mga NPA, yung mga terorista. O maraming these people, they don't understand because they're not on the ground tapos pinipilit nila. Eh bakit sabay-sabay binayaran? Natural. Everyday, ibang pinupuntahan ni Vice President. Iba-iba yung lugar.
Pwede ba daw pagsabay-sabayin na isang linggo, ganyan. Alam mo, tsaka hindi lang kasi masabi nitong mga malinaw naman ang storya niyan nung okay pa yung unit team. Nangako si Bongbong Marcos na susuportahan niya si Inday sa kanyang anti-insurgency campaign, anti-terrorist campaign. So sa madaling salita, sinabi niya, sige mo lang yan, tapos susuportahan kita, bibigyan kita ng pondo. Unfortunately, na-release yung pondo December na. Natural, i-obligate na yung inutusan siyang gumawa na ng trabaho. Oh, yun ang kwentas claras dyan. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Nung nakita nilang medyo hindi na nila mahawakan sa leeg si BP, at nag-resign na, sa kanila sinubuan ng pondo, hoping na hindi niya magagastos. In other words, ang problema, magaling yung mga tao ni Inday. Magaling sa government budgeting at saka sa auditing sa liquidation, obligation. O di na nagastos. O. Ngayon, nagagalit sila kaya nagagalit yung mga yan kasi walang nangyari. Naalala mo yung mga sinasabi ni Senator Robin, yung mga anniversary, walang nangyari yung mga pasabog, because the intelligence work of the BPISG was superb. Di ba? Ngayon, hindi nila maano yan. Kasi imagine mo, pag pinatawag nila sila Chika, at sinabi nila Chika, kasi Your Honor, kaya kami nag-conduct ng surveillance doon ng confidential operations kasi papunta doon sila Congresswoman ano pangalan nung convicted na congresswoman Franz Castro at makikipag-meeting sa mga NPA. Kaya inunahan na ho namin sinurveillance namin. Pag lumabas yan, disgrasya abot nila. That's the reason na bantulot sila ipatawag sila Chika. Because La Chica is authorized to spill the beans on intelligence work. Maraming madidisgrasya, pati yan sila Ridon, pati yung mga congressman na katulad nila Pimentel na napapabalitang nagbibigay ng suporta sa mga NPA. Diba? Yan ang kinatatakutan nila. Sa totoo lang. Kahit dito sa Davao del Sur, gano'n ang Oh, so yan ang takot nila. That's why they cannot call on, they don't want to call on La Chica. Because La Chica will definitely tell them he's a seasoned intelligence officer. So, madidisgrasya sila. Mabibisto yung lahat ng kabulastugan nila. Pati yung, baka mamaya lumabas pa riyan. Ay, ang abogado niyong isa riyan, kasama yan sa mga abogado ng mga extremists, ng mga communist terrorists. O, di madidisgrasya yung sinisipon na abogado. O, yun ang problema nila. Opo. And yung presumption of regularity dun sa ginagawa po nila Chika sa paggamit ng confidential fund, andun pa rin po considering wala naman din tayong naririnig mula sa ibang mga ahensya ng gobyerno, pinuno ng ibang ahensya ng gobyerno, sa militar, kung mali ang kanyang pagkakagamit doon sa confidential fund. Halimbawa, nagbigay ng pahayag na ngayon ng AFP na parang ipinauubayan na nila sa Senado o di kay sa Ombudsman. Kung may mali pa doon sa paggamit ng confidential fund, at first kasi sinabi nila, inimbestigan nila di dapat meron na silang conclusion na doon kasi nangyari ito 2022 pa. No? Dumaan na yung 2023, correct. Anong taon na ngayon? Pero sasabihin nila na ipinauubayan na nila. So ibig sabihin, yung paggastos, pag-implement ng confidential funds, walang mali doon at iyon ang nakasanayan kumbaga nila. Manong Jay, tingin nyo? Alam mo, hindi lang yan ang inaasahan ko, Admar. Ang inaasahan ko, pagdating ng panig ng defense na, yung defense na magsasubmit ng mga testigo, kung sino patawag nila sa Malacanang. Kasi doon ang galing yung pondong, controversial na pondong yan Ipasasampi na ba nila ang presidente? Kasi ang presidente ang ang nag-release ng pondong yan Si Amina Pangandaman, na presidente ngayon ng Amana Bank. Si former Chief Justice
Bersamin. Sila yun eh. So, tapos sasabihin na magte-testify. Sino yung mga witness nung nag-uusap sila Inday at saka si Bonget tungkol dyan sa kanilang kasunduan noon na bibigyan ng pondo para matustusan yung mga proyekto ng Office of the Vice President. Yan dyan sila kabahan. Dahil pag yan ang mga pinatawag, lalabas at lalabas na ang tunay na kwento, no? Ang problema lang kasi, talagang they are milking itong sa prosecution. Sadyang pinapahaba nila kasi nga ang media mileage ang hinahabol nila. hindi yung hustisya eh. Opo, opo. Saka isa pang kinainisan ko yung nagagamit pati yung religious sa diyan sa kanilang mga drama. Kita niyo yung abogada kahapon may hawak-hawak pang krus na ang tawag nito. Na kinikilabutan ako diyan sa mga ganyang estilo. No, na pati yung thou shall not use the name of the Lord in vain. Yung mga anong tawag niyan, medyo sabi ko hindi kaya kinikilabutan tong mga taong ito. Opo. Sir Jay, huli na lang. Isa rin po sa mga nabanggit ng prosecution yung mahigit o halos 500 sundalo at pulis daw na nagbabantay kay VP Sara. Wala daw VP ang may ganito. Ano bang gustong palabasin rin nitong prosecution ito? Una-una, next in line yan. Parang presidente yan, kaya vice president eh. Ang presidente, mahigit 2,000 yung gwardya niya. Oh. Wala pa sa 1/4. Oh. wala akong makitang logic. By invoking, bakit 473 yung gwardya? Hindi naman sabay nagugwardya po yan. Yan ang total na bilang. Para malinaw lang ba kahit na ka sa amin dito, sa local, nung ako'y naglilingkod pa sa provincial government, ang talagang gwardya lang, allowed 4. Pero siyempre, mag-request ka na augmentation. Kasi yung mga pinupuntahan ng aming gobernador, dati-dati kasi laboratorio ng NPA itong Davao eh. So kaya anong tawag ito? Kung minsan magpapa-advance ka dyan, mga 100 na sundalo para i-clear yung area. Ganun ho yun. Hindi yun, these people, they don't know or nagmamangmangan kasi nga gusto nila mabawasan ng gwardya para madisgrasya nila yung vice presidente. Yan naman talaga purpose nila eh. Wala namang iba eh. Okay, kay 300 yan, kay 500, kay 700, kay 1,000. Immaterial po yan. Tandaan natin, ang binabantayan po niyan, Vice President. Alisin mo yung Vice President na po yun. Pag nadisgrasya si Bonget, si Marcos, papalit yan by constitutional succession. So you really have to secure kahit naman ho sa yung mga Vice President ng ibang bansa. Talagang ginugwardyahan ho ng gusto kasi yan ang yan ang kumbaga yan ang especially so. That our Vice President is elected by more than the number of votes gathered by the President. So she's a very important person. She's the leader that people wanted. That's why she has to be secured. Yun ang reason. Opo. Opo. Ayan, siguro, Sir Jay, huling mensahe nyo na lang sa ating mga kababayan. Bago yan, gusto ko lang i-congratulate yung si Pastor Kibuloy, no? Sa hinahaba-haba ng panahon, kasama ng panggigipit, kasama ng pandemic. Maraming mga hamon, pero finally matatapos na, ma-inaugurate na yung kanyang pinasimulan. Yung dating
lugar na ayaw tirhan ng kahit sino. Dahil ang pangit ng lugar na yan sa Davao City ngayon, magiging centerpiece na. Magiging home of the largest indoor, anong tawag nito, cathedral, and anong tawag nito, place na pwedeng puntahan, no, ng mga tao. Yung kingdom sa September 1. Congratulations, Pastor Kibuloy. At sa lahat ng bumubuo ng Kingdom of Jesus Christ, no? Congratulations sa inyo. At sa yan, pwede ipagmalaki natin ang buong Pilipinas sa buong mundo na narito sa Pilipinas, narito sa Davao City, ang pinakamalaking anong tawag nito, dome sa buong mundo, no? Congratulations po.